Sa Spain, kilala si Cassandra bilang isa sa pinakamahuhusay at hinahangaang modelo. Perpekto ang muka, elegante ang tindig, at sinusunda ng mga mata ng mundo. Ngunit pinili niyang itago ang tunay na sarili. Nagpanggap siyang isang simpleng manang, tahimik at hindi kapansin-pansin, upang protektahan ang sarili mula sa kasakiman, panghuhusga at mga taong ang habol ay ang kanyang pangalan at ganda. Samantala, si Ethan ay isang kilalang negosyante, matalino, makapangyarihan at walang kinatatakutan. Ngunit binago ng isang aksidente ang kanyang katawan at pananaw sa mundo. Mula sa lalaking puno ng ambisyon, siya'y naging malamig, mapanlait at nawala ng tiwala sa kahit kanino. Sa isang kasunduang kasal na walang halong pag-ibig, nagtagpo ang kanilang mga landas. Isang lalaking sugatan ng kapalaran, isang babaeng nagkukubli sa maskara na anyo. Si Cassandra ba ang babaeng magpapabago sa lalaking isinuko na ang paniniwala sa pag-ibig? Magandang araw, Angels. Tunghayan natin ang isa na muling full story na siguradong magpapakilig sa bawat isa. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa ating channel, ay pakilike po ng ating video, pakiclick din ang subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Ang ulan sa labas ng mansyon ng mga Alcacid ay tila nakikiramay sa madilim na aura sa loob ng silid ni Ethan. Sa gitna ng malawak at marangyang kwarto, tanging ang tunog ng pag-ikot ng gulong ng wheelchair ang maririnig. Si Ethan Alcacid, ang lalaking dati ay tinitingala sa bawat boardroom sa kumpanya nila, ay anino na lamang ng kanyang dating sarili. Ang kanyang mga binti, na dati ay mabilis at malakas, ay wala nang pakiramdam sa ilalim ng makapal na kumot. Ethan, kailangan nating mag-usap. Ang boses ng kanyang ama, si Don Roberto, ay bumasag sa katahimikan. Hindi lumingon si Ethan. Nakatingin lang siya sa bintana. Pinagmamasdan ang mga patak ng ulan na tila nagkakarera pababa sa salamin. Kung tungkol na naman to sa mga therapy na hindi naman gumagana, itigil na natin, Dad. Sayang lang ang pera. Hindi ito tungkol sa physical therapy, anak. Buntong hininga ng matanda. Lumapit siya at humawak sa balikat ni Ethan. Pero agad itong iwinaksi ng binata. Tungkol ito sa kinabukasan ng Alcacid Group. Alam mo, nalulugmok tayo sa utang matapos ang aksidente mo. Ang pamilyang Villarreal, handa silang mamuhunan ng malaking kapital pero may isang kondisyon. Dahan-dahang inikot ni Ethan ang kanyang wheelchair. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng buhay, ay puno na ngayon ng pait. Ano? Gusto ba nilang natitirang shares ko? Ibigay niyo na lahat. Wala na rin naman akong silbi. Gusto nila ng alyansa sa pamamagitan ng kasal. Gusto nilang pakasalan mo ang kanilang nag-iisang anak na si Cassandra. Diretsyong sabi ni Don Roberto. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Ethan. Ang tawa na yon ay puno ng sarkasmo at sakit. Kasal? Sa isang lumpong katulad ko? Bakit, Dad? Ganun na ba kadesperado ang mga Villarreal para itapon ang anak nila sa isang lalaking hindi mo lang makatayo para isayaw siya sa altar? Ethan, huwag ka magsalita ng ganyan. At bakit hindi? Sigaw ni Ethan. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa apat na sulok ng silid. Tingnan mo ako, Dad. Isa na lang akong dekorasyon dito sa mansyon. Sinong matinong babayang papayag na itali ang buhay niya sa isang taong kailangan pa ng tulong para lang makapunta sa banyo? Siguro'y pangit ang babaeng yan. O baka naman ay may diferensya rin kaya ako napili. Nanatiling mahinahon si Don Roberto, bagaman bakas ang lungkot sa kanyang muka. Si Cassandra ay isang mabait na bata. Sabi ng kanyang ama, siya ay simple at masunurin. Pumayag siya, Ethan. Siya lang ang tanging pumayag sa kabila ng kalagayan mo. Simple? Masunurin? Sa madaling salita, isang manang, isang babaeng walang pangarap, kaya kontento na sa isang asawang baldado. Sige, Dad. O yan ang presyo ng kalayaan niyo sa utang. Gawin niyo. Pakakasalan ko ang manang na yan.
Pero wag kayong mag-expect na magiging mabuti akong asawa. Gagawin ko lang madilim ang buhay niya. Hanggang sa siya na mismo ang sumuko at lumayas. Padabog na inikot ni Ethan ang kanyang wheelchair palayo sa kanyang ama. Sa kanyang isip, binuo na niya ang imahe ni Cassandra. Isang babaeng walang buhay, baduy manamit at boring kasama. Akala niya ay sapat na ang kanyang kapansanan para magdusa. Pero tila balak pa ng tadhana na dagdagan ang kanyang pasakit sa pamamagitan ng isang matandang dalaga na magiging asawa niya. Sumapit ang araw na kinatatakutan ni Ethan. Ang pormal na pamamanhika ng mga Villarreal. Suot ang isang mamahaling itim na polo na tila ba hindi kayang itago ang kanyang pagkadismaya. Nakaupo si Ethan sa dulo ng mahabang mesa sa dining hall. Ang bawat kalansing ng kubyertos ay tila musika ng katapusan para sa kanya. Dito na sila. Bulong ni Don Roberto nang bumukas ang malaking pinto ng mansyon. Pumasok ang mag-asawang Villarreal at sa likod nila ay isang babaeng halos hindi mo mapapansin kung hindi mo tititigan. Nanlaki ang mga mata ni Ethan. Hindi sa ganda, kundi sa matinding panlulumo. Ang babaeng si Cassandra ay nakasuot ng isang napakaluwag na floral maxi dress na tila galing pa sa ukay-ukay ng dekada 80. Ang kanyang buhok ay nakatali sa isang napakahigpit na pusod. Walang kahit anong hiblang nakawala. Ang kanyang salamin ay may makapal na frame na halos tumakip sa kalahati ng kanyang muka at wala siyang bahid ng kahit anong kolorete. "Good afternoon po," mahinang sabi ni Cassandra habang nakayuko at mahigpit na hawak ang kanyang luma at malaking handbag. Isang sarkastikong tawa ang pinakawala ni Ethan. Dad, seryoso ba kayo? Akala ko ba asawang kailangan ko? Bakit nagdala kayo rito na mag-aalaga sa garden? Ethan, magpakatao ka! Saway ng kanyang ama, pero hindi natinag ang binata. No, Dad. Look at her. Siya bang ipapalit niyo sa mga babaeng nakapaligid sa akin noon? Tumingin si Ethan kay Cassandra ng may halong pandidiri. Hey, Manang, alam mo bang pinapasok mo? Magiging asawa mong isang lalaking hindi makalakad. At sa hitsura mong yan, baka pati ako ay bawalan ng ganang gumaling. Hindi kumibo si Cassandra. Nanatili siyang nakatayo. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa sahig. Ngunit kung titingnan ng mabuti, walang bakas ng luha o takot sa kanyang muka. Sa halip, may isang misteryosong kalmado sa kanyang boses nang magsalita siya. "Hindi ko kailangan ng iyong ganang gumaling, Ethan. Narito ako dahil kailangan ng pamilya ko ang kasunduang ito. At tungkol sa ayos ko, mas mabuting ganito para hindi mo ko pag-aksayahan ng panahon." Sagot ni Cassandra. Bigla namang natigilan si Ethan nang marinig ang boses ng babae na tila may imaheng pumasok sa isip niya. Ang babae nang maaksidente siya at ang boses na yon, bakit pamilyar sa akin? Aniya sa sarili. Tinitigan niya ang dalaga bago bumalik sa seryoso ang tinig. Don't worry, Manang. Hinding-hindi talaga. Uyam ni Ethan. Matapos ang formalidad, iniwan ang dalawa sa hardin para mag-usap. Doon, mas naging mapait si Ethan. Gusto ko lang malaman mo, kahit kasal na tayo, huwag kang aasa na itatrato kitang reyna. Mananatili ka sa kabilang kwarto. Ayoko makakita ng Manang sa tabi ko pagising ko. Tumingin si Cassandra sa kanya at sa isang saglit, dumaan ang isang matalim na ningning sa likod ng kanyang makapal na salamin. "Payag ako, pero tandaan mo to, Ethan. Ang mga bagay na inaayawan mo ngayon, baka isang araw ay ipagdamot ko sa iyo kapag na-realize mong kailangan mo pala." Tumalikod si Cassandra at naglakad palayo nang may diretsyong tindig na tila hindi akma sa kanyang suot. Napakunot ang noo ni Ethan. May kung ano sa manang na ito na tila hindi tugma sa panlabas niyang anyo. Pero agad niyang iwinaksi ang isiping yon. Ang tanging alam niya, nakatali na siya sa isang babaeng sa tingin niya ay walang kagandahan. Ang gabi ng kanilang kasal ay hindi natapos sa isang marangyang piging o masayang sayawan. Pagkatapos ng isang mabilis at malamig na seremonya sa West,
dinala agad ni Ethan si Cassandra sa kanyang mansyon. Para kay Ethan, ang gabing ito ay hindi simula ng bagong buhay, kundi simula ng isang parusa. "Ito ang kwarto mo." Malamig na sabi ni Ethan habang itinuturo ang isang pinto sa dulo ng pasilyo, malayo sa kanyang master bedroom. "Huwag ka papasok sa silid ko na walang pahintulot. At hanggat maaari, huwag ka magpapakita sa akin kapag may mga bisita ako. Ayoko mapahiya sa kanila dahil sa itsura mo." Tumangulang si Cassandra. Bitbit ang kanyang luma at kupas na maleta. "Nauunawaan ko, Ethan. Pero tandaan mo, kahit asawa mo ako sa papel, hindi mo ako pag-aari. May sarili akong buhay na dapat asikasuhin." Napakunot ang noo ni Ethan. "Buhay? Ano namang buhay ang meron ng isang katulad mo? Ang magbasa ng encyclopedia o mag-cross-stitch sa gabi. Huwag mo akong patawanin." Hindi na hinintay ni Ethan ang sagot nito at mabilis na inikot ang kanyang wheelchair patungo sa kanyang silid. Ngunit pagsapit ng 12:00 ng gabi, hindi makatulog si Ethan. Ang sakit sa kanyang mga binti, na madalas ay dulot ng phantom pain, ay muling umatake. Pawis na pawis siya at halos hindi makahinga sa tindi ng kirot. Sinubukan niyang abutin ang gamot sa ibabaw ng side table, pero sa kamalasan ay natabig niya ang baso ng tubig. Ang basag na salamin ay umalingaw-ngaw sa tahimik na mansyon. Ilang sandali lang, bumukas ang pinto at pumasok si Cassandra. Suot nito ang isang mahabang pantulog na hanggang leeg ang botones, at ang kanyang makapal na salamin ay nakapatong pa rin sa kanyang ilong. "Anong nangyari?" Mahinang tanong niya. "Wala, lumabas ka!" Sigaw ni Ethan habang namimilipit sa sakit. "Ayaw kong makita mo kung ganito." Hindi nakinig si Cassandra. Sa halip, lumapit siya ng may bilis at liksi na hindi akalaing taglay ng isang manang. Hinawakan niya mga binti ni Ethan. Sa gulat ni Ethan, hindi siya nakapalag. Ang mga kamay ni Cassandra ay hindi magaspang. Sa katunayan, pakiramdam ni Ethan ay napakalambot at napakainit na mga ito. Nagsimulang magmassage si Cassandra sa mga pressure points sa binti ni Ethan. "Huwag kang malikot. Alam kong ginagawa ko." Bulong ni Cassandra. Ang kanyang boses ay tila may kapangyarihang magpakalma. Sa loob ng ilang minuto, ang matinding kirot na nararamdaman ni Ethan ay tila unti-unting naglaho. Napatingin siya kay Cassandra. Sa dilim ng gabi, napansin niyang ang kutis nito ay tila nagdiningning kahit walang ayos. May kung anong bango itong dala. Isang mamahaling pabango na hindi akma sa isang manang na babae. "Saan mo natutunan yan?" Tanong ni Ethan. Medyo humupa na ang galit. "Sa mga paglalakbay ko." Tipid na sagot ni Cassandra habang tumatayo. "Matulog ka na, Ethan. At sa susunod, huwag kang masyadong mayabang. Dahil ang taong ayaw makita ang siyang tutulong sa'yo kapag bagsak ka na." Bago pa makasagot si Ethan, mabilis na lumabas ang asawa niya. Naiwan namang tulala ang binata. Napansin niya ang isang maliit na bagay na nalaglag mula sa bulsa ni Cassandra. Pinulot niya ito, isang gintong card na may nakasulat na Elite Access, Paris Fashion Week. Napakunot ang noo ni Ethan. Sino ba talaga ang babae na pinakasalan niya? Isang misteryo ang nagsimulang mabuo sa kanyang isipan, kasabay ng unti-unting pagkabawas ng pait sa kanyang puso. Lumipas ang ilang araw at nanatiling mailap si Cassandra. Para itong multo sa loob ng mansyon. Tahimik, laging nakayuko at laging nakasuot ng kanyang mga baduy na damit. Ngunit ang gintong card na natagpuan ni Ethan ay hindi nagpapatulog sa kanya. May kung anong hindi tugma. Bakit ang isang manang mula sa probinsya ay may access sa pinakasikat na fashion event sa mundo? Isang gabi, 11:00 na ng madaling araw, narinig ni Ethan ang mahinang pag-andar ng isang makina mula sa likod ng mansyon. Hindi iyon tunog ng kanilang pamilyang SUV. Iyon ay ang mababa at malakas na dagundong ng isang high-performance sports car. Agad niyang tinawagan sa intercom ang kanyang pinagkakatiwalaang bodyguard at driver na si Berto. "Berto, gising ka ba?
May lumabas ba ng gate? Oo, Sir Ethan. Sagot ni Berto na tila gulat din. Si Ma'am Cassandra ho. Pero sir, baka hindi niyo po paniwalaan ang nakita ko. Anong ibig mong sabihin? Sundan mo siya. Gamitin mo ang hindi kapansin-pansing sasakyan. I-video call mo ko. Ngayon din. Utos ni Ethan. Ang kuryosidad niya ay naging matinding obsession. Sa kabilang linya ng video call, nakita ni Ethan ang madilim na kalsada. Sinusundan ni Berto ang isang kulay midnight blue na Lamborghini na mabilis na humaharurot patungo sa sentro ng lungsod. Sir, pumasok po siya sa isang private underground club sa Makati. Ulat ni Berto habang itinututok ang kamera sa entrance ng isang gusaling. Tanging mga VIP lang ang pwedeng pumasok. Nakita ni Ethan sa screen ang pagbaba ng isang babae mula sa sasakyan. Pero hindi ito ang Cassandra na kilala niya. Ang babaeng bumaba ay hindi na nakasuot ng maluwag na floral dress. Bagaman nakatalikod, kitang-kita ang hubog ng katawan nito sa suot na body-hugging red silk dress na may mataas na slit. Wala na ang makapal na salamin at ang buhok na dati ay nakapusod ng mahigpit ay ngayon ay malayang bumabagsak sa kanyang likuran na parang mga alon ng itim na seda. Napakaganda ng babae na tila isang diyosa. Sigurado ka bang si Cassandra yan, Berto? Nangangatala ang boses ni Ethan. Siya po, sir. Nakita ko mukha ni Ma'am Cassandra nung ibinigay niya ang susi sa valley. Pero sir, ibang-iba po ang asawa niyo. Para siyang diyosa. Nanliit ang mga mata ni Ethan. Ang babaeng tinawag niyang manang, ang babaeng kinutya niya dahil sa panlabas na anyo, ay kasalukuyang naglalakad sa gitna ng mga elite na parang siya ang nagmamay-ari ng lugar. Nakita niya sa video kung paano yumukod ang mga bouncer at kung paano nagunahan ang mga tao na mabigyan siya ng daan. Berto, bumalik ka na rito. Utos ni Ethan bago pinatay ang tawag. Hindi mapakali si Ethan sa loob ng kanyang silid. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa isang uri ng pananabik na matagal na niyang hindi nararamdaman. Sino ba talaga ang babaeng pinakasalan niya? Bakit siya nagtatago sa likod ng isang pangit na disguise sa loob ng mansyon? Narealize ni Ethan na ang laro ay nagbago na. Akala niya ay siya ang may kontrol, pero mukhang siya ang pinaglalaruan. Isang malaking plano ang nabubuo sa kanyang isip. Kailangan niyang mapilit ang asawa niya na alisin ang kanyang maskara sa harap niya mismo. 3:00 na ng madaling araw. Ang tanging liwanag sa malawak na sala ng mansyon ay ang malamlam na asul na ilaw mula sa aquarium sa sulok. Nakaupo si Ethan sa kanyang wheelchair, nakatitig sa pinto, tila isang haring naghihintay sa kanyang taksil na kawal. Hawak niya sa kanyang kamay ang gintong card na nahulog ni Cassandra. Dahan-dahang pinapaikot ito sa kanyang mga daliri. Narinig niya ang mahinang pagbukas ng pinto sa likod. Inaasahan niyang makikita ang babaeng naka-red silk dress, ngunit laking gulat niya nang pumasok ang isang babaeng muling nakasuot ng maluwag na cardigan at ang kanyang makapal na salamin. Mabilis ang pagpapalit niya ng anyo, pero huli na, alam na ni Ethan ang katotohanan. Gabi na, Cassandra. O baka dapat kitang tawagin sa ibang pangalan? Malamig na bungad ni Ethan. Napahinto si Cassandra. Bahagyang nanlaki ang kanyang mga mata sa likod ng salamin. Pero agad ding bumalik ang kanyang kalmado. Hindi ako makatulog, Ethan. Nagpahangin lang ako sa labas. Nagpahangin? Gamit ang Lamborghini sa Makati? Inikot ni Ethan ang kanyang wheelchair para harapin siya ng husto. Itinaas niya ang gintong card. Nakita kita, Cassandra. O mas tamang sabihin, nakita ka ng mga tao ko. Sino ka ba talaga? At bakit kailangan magmukha kang manang sa harap ko? Sandaling natahimik ang paligid. Ang tensyon sa pagitan nila ay halos mahawakan na sa hangin. Huminga ng malalim ang asawa niya at sa unang pagkakataon, hindi siya yumuko. Tinanggal niya ang kanyang salamin at itinapon ito sa sofa. Nang wala ang salamin, lalong tumalim ang ganda ng kanyang mga mata. Gusto mo ba talagang malaman, Ethan? Hamon ni Cassandra habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. Ang kanyang boses ay wala na ring bahid ng pagiging mahiyain. Nagpapanggap ako na pangit,
Dahil ang mundong kinabibilangan ko ay puno ng mga taong tulad mo. Mapanghusga base sa panlabas na anyo. Gusto kong malaman kung sino ang mananatili sa tabi ko kapag wala na ang aking kinang at ganda. Kaya nagmukha kang manang para subukan ako? Asek ni Ethan. Niloko mong pamilya ko, Cassandra. Hindi kita niloko, Ethan. Pinakasalan kita kahit alam kong galit ka sa mundo dahil sa kalagayan mo. At sa loob ng ilang araw na kasama kita, napatunayan ko ang hinala ko. Tumigil si Cassandra sa harap mismo ni Ethan. Ang kanilang mga muka ay ilang pulgada na lang ang layo sa isa't isa. Masyado kang nakatuon sa kapansanan mo, kaya hindi mo nakikita ang totoo sa paligid mo. Akala mo ba, ikaw lang ang may sugat? Hinawakan ni Ethan ang braso ni Cassandra. Pilit itong pinipigilan. Huwag mo akong daanin sa mga filosofiya mo. Alisin mo ang disguise na yan. Ipakita mo sa akin ang babaeng nakita ko sa video. Ngumiti ng tipid si Cassandra. Isang ngiting nakakadala pero may halong pait. Hindi pa ngayon, Ethan. Darating ang araw na ikaw mismong magmamakaawa na makitang totoong ako. Pero sa ngayon, para sa'yo, ako pa rin ang manang na pinakasalan mo. Bago pa makasagot si Ethan, marahas na binawi ni Cassandra ang kanyang braso at mabilis na naglakad paakyat sa hagdan. Naiwan naman na tulala si Ethan. Ang kanyang puso ay kinakabahan nang hindi maipaliwanag. Galit siya. Oo, pero higit sa galit, may nabuong matinding kuryosidad at paghanga na pilit niyang itinatanggi. Isang linggo matapos ang kanilang pagharap sa sala, isang imbitasyon ang dumating na hindi matanggihan ni Ethan. Ito ang taunang Alcacid Villarreal Charity Ball. Bilang bagong kasal, inaasahan ng buong alta sosyedad ang kanilang pagdalo. Hindi ako pupunta. Matigas na sabi ni Ethan habang nakatingin sa kanyang tuxedo. Ayokong pagpiestahan ng mga flash ng camera ang wheelchair ko. Lalo na kung ang katabi ko ay mukhang katulong. Kailangan mong pumunta, Ethan. Nanganganib ang merger natin kung magsisimulang kumalat ang chismis na hiwalay na kayo. Isang gabi lang to, anak. Seryosong sabi ni Don Roberto. Sa huli, napilitan si Ethan. Dumating siya sa hotel ballroom ng mag-isa. Nauna sa kanyang asawa. Habang lula ng kanyang wheelchair, ramdam niya ang mga bulungan at mapanuring tingin ng mga dating kaibigan at negosyante. Sayang siya. Mula sa pagiging Bachelor of the Year, naging baldado na. Balita ko, manang daw ang napakasalan. Biglang namatay ang mga ilaw at tumutok ang spotlight sa itaas ng grand staircase. Ladies and gentlemen, anunsyo ng host. Ang ating special guest at ang pangunahing donor para sa gabing ito, ang sikat na international philanthropist at supermodel, Cassie V. Bumukas ang malalaking pinto sa itaas. Isang babae ang lumabas na tila galing sa isang inkantarya. Suot niya ang isang emerald green gown na gawa sa mamahaling tela na kumikinang sa bawat galaw niya. Ang kanyang buhok ay nakastyle sa isang eleganteng vintage wave at ang kanyang muka na dati ay tinatakpa ng makapal na salamin ay ngayon ay nagliliwanag sa ganda. Ang kanyang bawat hakbang ay puno ng grasya at kumpiyansa. Nalaglag ang panga ni Ethan. Hindi siya makahinga nang makita ang asawa sa ganitong anyo. Cassandra? Bulong niya sa kanyang sarili. Hindi lang si Ethan ang natigilan. Ang buong silid ay natahimik sa sobrang ganda ng babae. Habang dahan-dahang bumababa si Cassandra sa hagdan, ang kanyang mga mata ay diretso lang na nakatingin kay Ethan. Isang mapaglarong ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang ngiti nagsasabing, "Sabi ko sa iyo, magmamakaawa kang makita ang totoong ako." Lumapit si Cassandra kay Ethan sa gitna ng maraming tao. Yumuko siya ng bahagya para magpantay ang kanilang mga muka. Ang bango niya ay nakakalasing. "Good evening, husband." Malambing niyang bati na narinig ng mga taong nakapaligid sa kanila. "Bakit ganyan ka makatingin? Akala ko ba ayaw mo makakita ng manang sa tabi mo?" Hindi makapagsalita si Ethan. Ang galit na inipon niya sa loob ng isang linggo ay natunaw
at napalitan ng isang matinding atraksyon na hindi niya kayang pigilan. Sa harap ng lahat, hinawakan ni Cassandra ang kamay ni Ethan na nakapatong sa armrest ng wheelchair. "Ngumiti ka naman, Ethan," bulong ni Cassandra habang humaharap sila sa mga kamera. Ito ang gabing malalaman ng lahat na ang lumpong si Ethan Alcacid ay may pinakamagandang asawa sa buong mundo. At ito rin ang gabing malalaman mo na hindi mo ko basta-basta lang babae. Sa sandaling yon, naramdaman ni Ethan ang isang kakaibang sipa sa kanyang puso. Ang babaeng minaliit niya ay ang babaeng ngayon na kinaiinggitan ng lahat ng lalaki sa silid na yon. Pero habang nakatingin siya sa magandang mukha ng asawa, isang tanong ang bumabagabag sa kanya. Anong kapalit ng pagpapakitang gilas na ito? Ang bulwagan ay puno ng tawanan at kalansi ng mga baso ng champagne. Ngunit para kay Ethan, tanging ang presensya ni Cassandra ang kanyang nararamdaman. Gayunpaman, ang atensyong nakukuha ng kanyang asawa ay nagsimulang magdulot ng hindi maipaliwanag na kiliti sa kanyang puso. "Cassie, I can't believe it's really you." Isang baritono at mayabang na boses ang bumasag sa kanilang sandali. Lumapit ang isang matangkad na lalaki. Si Daniel Castro. Si Daniel ay isang sikat na racing driver at tagapagmana ng isang malaking hotel chain. Gwapo, makisig, at higit sa lahat, nakatayo sa sarili niyang mga paa. "Oh, Daniel!" Tipid na bati ni Cassandra. Agad na hinawakan ni Daniel ang kamay ni Cassandra at hinalikan nito, habang ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa dalaga. Tila walang pakialam na nasa tabi lang nila si Ethan. "Nabalitaan ko ang tungkol sa kasal niyo ng mga Alcacid. Akala ko, joke lang." Nakatawa na wika ng lalaki bago binalingan si Ethan na may mapang-uyam na tingin. "So, ikaw palang maswerteng lalaki. O dapat ko bang sabihin, pobreng asawa? Sayang naman tong si Cassie. Parang Ferrari na, nakaparada lang sa talyer dahil ang driver ay hindi na makapagmaneho." Naramdaman ni Ethan ang pag-akyat ng dugo sa kanyang muka. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa armrest ng kanyang wheelchair. Ang insulto ni Daniel ay tumama sa pinakamasakit na bahagi ng kanyang pagkatao. "Daniel, that's enough!" Babala ni Cassandra. Ngunit bago pa siya makadagdag, nagsalita na si Ethan. "Ang Ferrari, Daniel, ay pag-aari ng taong may titulong nakapangalan sa kanya." Malamig at matalim na sabi ni Ethan. Tumingala siya kay Daniel. At kahit nakaupo, ang otoridad sa kanyang boses ay hindi matatawaran. "Hindi mahalaga kung gaano kabilis ang driver, kung ang sasakyan naman ay hindi sa kanya. Si Cassandra ay asawa ko at sa pagkakaalam ko, sa labas ng karerahan, wala kang puwang sa buhay niya." Ngumisi naman si Daniel. "Batapang ka rin pala, Ethan. Pero aminin natin, hindi mo siya kayang isayaw. Hindi mo kayang protektahan ang asawa mo kapag may nanggulo sa kanya. Paano kung yayain ko siyang sumayaw ngayon? Manunood ka na lang ba mula sa ibaba?" Sabay lahad ng kamay ng lalaki kay Cassandra. "Cassie, one dance for old time's sake." Nagpalipat-lipat ang tingin ng mga tao sa paligid. Inaasahan nilang mapapahiya si Ethan. Pero sa halip na manahimik, hinawakan ni Ethan ang kamay ni Cassandra at hinila ito palapit sa kanya. "Hindi siya sasayaw sa'yo, Daniel," deklara ni Ethan. Tumingin siya kay Cassandra. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon at isang uri ng pakiusap. "Nasawa ko siya at kung hindi ko man siya maisayaw sa paraang gusto mo, sapat ng katotohanang sa tabi ko siya uuwi mamaya." Nagulat si Cassandra sa ipinakitang paninindigan ni Ethan. Ang protective husband na lumabas dito ay malayo sa bitter na lalaking nakilala niya sa mansyon. Dahan-dahang binawi ni Cassandra ang kanyang kamay mula sa direksyon ni Daniel at humilig sa balikat ni Ethan. "Sorry, Daniel. My husband is right," sabi ni Cassandra na may matamis na ngiti. "I prefer staying by his side. Masyado kasing nakakahilo ang bilis mo. Mas gusto ko ang katatagan ng asawa ko." Umalis si Daniel na halos umuusok ang ilong sa galit. Nang sila na lang dalawang mag-asawa ang naiwan,
Bumulong si Ethan. Bakit mo ginawa yun? Pwede ka namang sumayaw sa kanya. Tumingin si Cassandra sa kanya at sa pagkakataong ito, wala nang maskara ng manang o supermodel. Tanging ang totoong Cassandra lang. Dahil sa gabing to, Ethan, pinatunayan mo sa akin na kahit hindi ka makatayo, kaya mo pa rin maging sandigan ko. Ang pag-uwi ni na Ethan at Cassandra mula sa ball ay balot ng katahimikan. Ngunit hindi na ito ang malamig na katahimikang dati nilang nakasanayan. May bagong tensyon, isang uri ng pagkikilala sa isa't isa. Gayunpaman, bago pa man makapagsalita si Ethan tungkol sa nangyari kay Daniel, biglang namatay ang lahat ng ilaw sa loob ng mansyon. Berto, ang generator! Sigaw ni Ethan sa dilim. Walang sumagot. Isang kakaibang kaba ang dumaloy sa kanyang puso. Ethan, huwag kang maingay. Bulong ni Cassandra. Ang boses nito ay hindi na ang malambing na boses ng isang asawa. Ito ay malamig, kalkulado at puno ng babala. Biglang may narinig silang kalabog mula sa terrace ng ikalawang palapag. Isang anino ang mabilis na kumilos sa dilim. Isang lalaki na may suot na maskara at hawak na matulis na bagay ang tumalon pababa sa sala. Sa liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana, nakita ni Ethan ang nalilisik na mga mata ng estranghero. Cassandra, nahanap din kita. Boses ng isang lalaking tila nawawala sa sarili. Akala mo ba matataguan mo ko sa likod ng lumpong asawa mo? Julian, sabi ko sa'yo, wag mo na akong susundan. Sino siya? Kabadong tanong ni Ethan. Pilit na inikot ang kanyang wheelchair para humarang sa harap ni Cassandra, kahit alam niyang limitado ang kanyang galaw. Umalis ka rito kung ayaw mo mamatay. Tumawa ang stalker. Anong gagawin mo, ha, Alcacid? Sasagasaan mo ko? Tapusin na natin to. Sugod ng lalaki habang iwinawas-iwas ang hawak na armas. Inaasahan ni Ethan na sisigaw si Cassandra at magtatago sa likod niya. Ngunit bago pa man makalapit ang lalaki, isang mabilis na pag-ikot ang ginawa ni Cassandra. Gamit ang dulo ng kanyang gown na hinawi niya ng bahagya, sinipa niya ang kamay ng lalaki. Isang perpektong roundhouse kick na nagpatalsik sa hawak nito. Hindi naman nakapagsalita si Ethan. Sa harap niya, ang manang na asawa niya ay gumagalaw ng parang isang bihasang martial artist. Sa loob ng isang segundo, nagpalitan ng suntok at sipa ang dalawa. Mabilis ang bawat galaw ni Cassandra. Umiilag, bumubuelo, at tumatama sa mga mahihinang bahagi ng katawan ng stalker. Isang malakas na elbow strike sa panga ang nagpabagsak sa lalaki. Hindi pa nakontento. Kinuha ni Cassandra ang isang kordon ng lampara at mabilis na itinali ang mga kamay ni Julian bago ito tuluyang mawala ng malay. Hingal na tumayo si Cassandra. Inayos niya ang kanyang magulong buhok at humarap sa asawa na parang wala lang ang nangyari. Tumawag ka na ng pulis, Ethan. Ang cellphone mo ay nasa bulsa ng coat mo. Sino ka ba talaga, Cassandra? Nauutal na tanong ni Ethan. Ang sipa na yun. Ang bilis mo. Lumapit si Cassandra at lumuhod sa tapat ng kanyang wheelchair. Si Julian ay isang obsessive fan at stalker na matagal na akong ginugulo sa Europe. Kaya ako nagtago sa Pilipinas. Kaya ako nagmukhang manang. Dahil gusto kong mawala sa anino niya. At ang physical skills? Kailangan kong matutong lumaban para protektahan ang sarili ko. Dahil alam kong walang ibang gagawa nun para sa akin. Tumingin si Ethan sa kanyang mga binti. Pagkatapos ay kay Cassandra. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng matinding kahihiyan, pero kasabay nito ay isang malalim na paghanga. Protektado kita. Sabi niya kanina sa ball, pero ngayon, si Cassandra ang nagligtas sa kanya. Salamat. Bulong ni Ethan. Hinawakan niya ang kamay ni Cassandra. Sa pagkakataong ito, hindi niya ito hinila. Hinawakan niya ito dahil ayaw na niyang bitawan. Matapos ang gabi ng pag-atake ng stalker, tila may pader na gumuho sa pagitan ni Ethan at Cassandra.
Ang dating bahay na puno ng panunumbat ay napalitan ng isang tahimik na pag-uunawaan. Ngunit para kay Cassandra, hindi sapat ang pasasalamat lang. Nakita niya ang lungkot sa mga mata ni Ethan tuwing nakatingin ito sa mga binti niya. Isang klase ng sakit na hindi kayang gamutin ng kahit anong dami ng pera. Isang umaga, nagulat si Ethan nang makitang may hindi kilalang lalaking kasing edad ng kanyang ama ang naghihintay sa sala. Kasama nito si Cassandra na ngayon ay nakasuot ng simpleng blouse at pants. Wala na ang disguise na manang, pero hindi rin garbo ng isang supermodel. Ethan, nais kong ipakilala sa iyo si Dr. Hans Muller. Bungad ni Cassandra. Siya ang nangungunang neurosurgeon sa Germany. Isa siya sa mga naging malapit kong kaibigan noong nagmodel ako sa Berlin. Napakunot ang noo ni Ethan. Germany? Cassandra, alam mong lahat ng mahuhusay na doktor dito sa bansa ay sinabing wala na akong pag-asa. Wag mo na akong bigyan ng maling akala. Hindi ito maling akala, Ethan. Mahinahong sabi ni Dr. Muller sa wikang Ingles. I've reviewed your files. Ang problema sa iyo ay hindi lang ang pinsala sa spinal cord, kundi ang nerve compression na hindi na isagawa ng tama sa unang operasyon. May bago kaming teknolohiya, ang regenerative neural therapy. Maliit ang tsansa, pero hindi ito zero. Tumingin si Ethan kay Cassandra. Bakit mo ginagawa to? Pagkatapos ng lahat ng palalait ko sa iyo nung una. Lumapit si Cassandra at hinawakan ang kamay ng asawa. Dahil noong hinarangan mo ako laban kay Julian, kahit alam mong hindi ka makatayo, nakita ko ang isang lalaking handang ibigay ang lahat para sa asawa niya. Utang ko sa iyong kaligtasan ko, Ethan. At utang ko rin sa sarili ko na makita kang muli naglalakad na may taas noo. Nakangiti na saad ni Cassandra na nagpalambot sa imahe ni Ethan. Nagsimula ang unang sesyon ng gamutan sa loob mismo ng mansyon. Hindi ito naging madali. Ang therapy ay napakasakit. Tila binabarena ang bawat ugat sa binti ni Ethan. Sa gitna ng kanyang mga sigaw ng sakit at frustration, hindi umalis si Cassandra sa tabi niya. Siya ang humahawak sa kamay ni Ethan. Siya ang nagpapahid ng pawis nito at siya ang bumubulong ng mga salitang nagpapalakas ng loob niya. Ayoko na, Cassandra. Itigil na natin to. Sigaw ni Ethan, isang hapon nang bigo siyang maiginalaw kahit ang hinilaki sa paa. Kaya mo yan, Ethan. Lakasan mo lang ang loob mo. Isang subok pa. Pakiusap ni Cassandra. Ang kanya mga mata ay nangingilid ang luha. Huwag kang sumuko sa akin. Huwag kang sumuko sa atin. Dahil sa mga salitang sa atin, tila nakaramdam si Ethan ng isang kuryente. Hindi mula sa makina ng doktor, kundi mula sa kanyang puso. Sa gitna ng matinding pagod, ipinikit niya ang kanyang mga mata at ibinuhos ang lahat ng kanyang konsentrasyon. Isang milagro ang nangyari. Ang kanang hinlalaki ni Ethan ay bahagyang gumalaw. Napakaliit ng galaw, pero sapat na para mapatigil ang lahat sa loob ng silid. Did you see that? Gulat na tanong ni Dr. Muller. Napaiyak naman si Cassandra at niyakap ng mahigpit ang asawa. Sa sandaling yon, naramdaman ni Ethan na ang tunay na pagaling ay hindi lang nagsisimula sa mga binti, kundi sa pagtanggap na may isang taong naniniwala sa iyo kahit ikaw mismo ay sumuko na. Ang hapon sa hardin ng mansyon ay nababalot ng kulay kahel na sinag ng araw. Sa gitna ng damuhan, may nakalagay na 2 parallel bars na nagsisilbing suporta ni Ethan. Pawis na pawis siya. Ang kanyang puting t-shirt ay dumidikit na sa kanyang maskuladong katawan dahil sa matinding pagod. Kaya mo yan, Ethan! Pagpapalakas ng loob ni Cassandra habang nakatayo sa dulo ng bar, naghihintay na saluhin siya. Nangangatog ang mga binti ni Ethan. Bawat pulgada ng pag-angat niya sa kanyang sarili ay tila isang bundok na kailangan dalahin. Ngunit sa tuwing tumitingin siya sa mga mata ni Cassandra, ang mga batang dati ay tinatago ng makapal na salamin, pero ngayon ay nagniningning sa pag-asa. Nakakahanap siya ng lakas. Sa isang iglap, nawala ng balanse si Ethan.
Bago pa siya tuluyang bumagsak sa damuhan, mabilis na lumapit si Cassandra at sinalo siya. Dahil sa bigat ni Ethan, kapwa sila napaupo sa damuhan, kung saan napadpad si Ethan sa ibabaw ni Cassandra. Ang kanilang mga muka ay magkalapit, ang kanilang mga hininga ay naghahalo, at ang tibok ng kanilang mga puso ay tila nakikipagkarera sa isa't isa. Natahimik ang paligid. Ang tanging naririnig ay hanghuni ng mga ibon at ang malakas na pintig ng kaba. Hindi agad kumilos si Ethan. Pinagmasdan niya ang mukha ng asawa, ang bawat pilantik ng kanyang pilikmata, ang hugis ng kanyang mga labi, at ang bango ng kanyang balat na amoy lavender at vanilla. Bakit mo talaga ako tinutulungan, Cassandra? Bulong ni Ethan. Ang kanyang boses ay paos at puno ng emosyon. Hindi lang to dahil sa utang na loob sa pagliligtas ko sa iyo noon, di ba? Dahan-dahang itinaas ni Cassandra ang kanyang kamay at hinaplos ang pisngi ni Ethan. Nung una kitang makita, Ethan, nakita ko ang isang lalaking wasak. Pero habang tumatagal, nakita ko ang lalaking may mabuting puso sa likod ng lahat ng galit. Tinutulungan kita dahil ayokong makita kang sumusuko sa buhay. Cassandra. At dahil huminga ng malalim si Cassandra, ang kanyang mga mata ay diretsyong tumititig sa mga mata ni Ethan. Dahil mahal kita simula pa noong tinawag mo kong manang, pero hindi mo ko hinayaang bastusin ng ibang tao. Mahal kita dahil kahit lumpo ka sa paningin mo, ikaw ang pinakamalakas na lalaking nakilala ko. Tila tumigil ang mundo para kay Ethan. Ang pait na matagal niyang kinikimkim ay biglang natunaw. Sa gitna ng hardin, sa ilalim ng papalubog na araw, hinawakan ni Ethan ang batok ni Cassandra at dahan-dahang inilapit ang kanyang muka. Mahal din kita, Cassandra. Pag-amin ni Ethan, bago tuluyang isinara ang distansya sa pagitan ng kanilang mga labi. Hindi ko inaasahan, pero yun ang naramdaman ko na makita ko kung paano ka manindigan at hindi sumuko kahit na anong pamamaliit ko sa iyo. Ang halik na yon ay puno ng pangako, pag-asa at pagtanggap. Doon sa damuhan, naramdaman ni Ethan na hindi na niya kailangan magmadaling tumayo. Dahil kahit hindi pa perpekto ang kanyang mga binti, ang kanyang puso ay nakahanap na ng sariling pakpak sa piling ni Cassandra ng kanyang asawa. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, ngumiti si Ethan, isang tunay at masayang ngiti. Salamat, mahal ko. Salamat sa hindi pagsuko sa akin. Napangiti si Cassandra. Asahan mong nasa tabi mo ako lagi. Sagot ni Cassandra habang niyayakap ang kanyang asawa ng napakahigpit. Ang mga sumunod na araw ay tila isang panaginip para kina Ethan at Cassandra. Ang mansyon na dati ay puno ng katahimikan ay nababalot na ngayon ng tawanan. Ang bawat umaga ni Ethan ay nagsisimula sa matamis ng ngiti ni Cassandra. At ang bawat gabi ay puno ng pag-asa habang unti-unting lumalakas ang kanyang mga binti. Ngunit gaya ng anumang bagyo, ang kalmado ay madalas na hudyat ng paparating na gulo. Isang hapon, habang nagpapahinga ang dalawa sa veranda, dumating ang isang itim na luxury sedan. Bumaba ang ama ni Cassandra, si Don Vicente Villarreal, kasamang isang estrangherong lalaki na may dalang mga dokumento. Hindi maganda ang timpla ng mukha ng matanda. "Dad, anong ginagawa niyo rito?" Tanong ni Cassandra, nababakas ng kaba sa boses. Darito ako para bawiin ka, Cassandra. Walang paligoy-ligoy na sabi ni Don Vicente. Tumingin siya kay Ethan ng may malamig na mata. Tapos na ang kasunduan. Nakuha na namin ang kailangan namin mula sa mga alkasid. Napakunot ang noo ni Ethan. Pilit na itinatayo ang kanyang sarili gamit ang tungkod. Anong kasunduan? Anong ibig niyo pong sabihin? Ethan, anak. Singit ni Don Roberto na noon ay kadarating lang din. Mukhang balisa. Kailangan malaman mong totoo. Ang pagpapakasal ni Cassandra sa iyo ay hindi lang para sa merger. Ito ay isang precondition
sa isang multi-billion-dollar inheritance mula sa lolo ni Cassandra. Kailangan niya maikasal sa loob ng 6 na buwan sa isang taong stable ang pamilya para makuha ang mana na magliligtas sa aming 2 kumpanya. Nabitawan ni Ethan ang kanyang tungkod. Tumingin siya kay Cassandra, naghahanap ng pagtanggi. Pero nakita niyang nakayuko ang asawa at nanginginig ang mga kamay. Kaya ka ba pumayag, Cassandra? Mahinang tanong ni Ethan. Ramdam ang muling pagkirot ng kanyang puso. Kaya ka ba nagtiis sa isang manang disguise sa isang asawang katulad ko? Dahil kailangan mong mana? Ethan, makinig ka. Pilit na lumapit si Cassandra pero pinigilan siya ng kanyang ama. Nakuha na namin ang pirma ng mga Alcacid sa merger papers at napatunayan na ng mga abogado na legal ang kasal nyo. Patuloy ni Don Vicente. Pero may clause sa inheritance na kailangan bumalik si Cassandra sa aming pamilya para sa turnover ng mga ari-arian. At Ethan, aminin natin, hindi mo siya kayang panindigan sa mundong gagalawan niya ngayon. Ang kasunduan ay hanggang dito na lang. Inabot ng abogado ang isang set ng mga papel kay Ethan. Sir, ito pong annulment papers. Nakasaad dito na bibigyan kayo ng pamilyang Villarreal ng sapat na halaga bilang kabayaran sa panahon na magkasama kayo. Kabayaran? Humalakhak si Ethan, pero ang tawa niya ay puno ng sakit. Tumingin siya sa asawa na ngayon ay umiiyak na. Akala ko ba totoong lahat ang pag-aalaga mo sa akin, ang pag-amin mo ng pag-ibig? Bahagi ba yun ng script para masigurong hindi ako aayaw sa kasal natin? Hindi, Ethan. Makinig ka sa akin. Mahal kita. Yun ang totoo. Lahat ng sinabi ko at pinaramdam sa'yo ay totoo yun. Sigaw ni Cassandra, pero hinila na siya ng kanyang ama patungo sa kotse. Kung mahal mo ko, bakit mo ito tinago? Tanong ni Ethan. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit at pait. Umalis na kayo. Kunin niyo ang mana niyo. Hindi ko kailangan ng asawang binili lang para sa isang kontrata. Habang papalayo ang sasakyan ni Cassandra, naiwan si Ethan sa veranda. Mag-isa sa dilim, ang tungkod na sumisimbolo sa kanyang pag-unlad ay nakahiga sa sahig. Gaya ng kanyang pusong muling nadurog. Ngunit sa likod ng galit, may isang tanong na bumabagabag sa kanya. Isusuko ba niya ang babaeng nagturo sa kanya kung paano muling mabuhay dahil lang sa isang pirasong papel? Hindi. Hindi ko hahayaan na mawala sa akin ang asawa ko. Ilalaban ko siya kahit anong mangyari. Seryoso na saad ni Ethan sa kanyang sarili. Ang mansyon ay muling binalot ng katahimikan. Ngunit hindi ito ang katahimikan ng pagsuko. Sa loob ng rehabilitation room, maririnig ang mabibigat na hininga ni Ethan. Simula nang umalis si Cassandra, hindi na siya natulog ng maayos. Ang bawat patak ng pawis niya ay alay sa galit at pagmamahal na naghahalo sa kanyang puso. Sir Ethan, tama na po muna. 3 oras na kayo naglalakad sa bars. Pag-aalala ni Berto. Hindi Berto. Sagot ni Ethan. Ang kanyang mga panga ay nakakuyom. Hindi nila ako pwedeng bayaran lang at itapon na parang basura. At lalong hindi ko hahayaan na makuha nila si Cassandra dahil lang sa pera. Sa bawat hakbang na ginagawa niya, iniisip niya ang mukha ni Cassandra. Ang paraan ng pangiti nito at ang sakit sa mga mata nito noong huli silang magkita. Ginamit niyang armas ang pait ng kabayaran na inalok ng mga Villarreal. Sa isip ni Ethan, kung ang tingin nila sa kanya ay isang baldado na walang laban, ipapakita niya sa kanila kung ano ang kayang gawin ng isang Alcacid na muling nagising ang natutulog na lakas. Isang linggo bago ang Grand Inheritance Gala, pinitawan ni Ethan ang kanyang mga tungkod. Sa gitna ng silid, tumayo siya ng mag-isa. Nangangatog ang kanyang mga tuhod. Tila bibigay ang kanyang kalamnan. Pero nanatili siyang matuwid. Isang hakbang, 2, 3. Sir, nakakalakad na kayo! Sigaw ni Berto sa labis na tuwa. Ngumisi si Ethan, isang ngiting puno ng determinasyon.
Ihanda mo ang pinakamahal kong tuxedo, Berto, at tawagan mo ang mga board members ng Alcacid Group. Panahon na para bawiin natin ang kontrol. Dumating ang gabi ng gala. Ang lahat ng elite ng bansa ay naroon para sa turnover ng Villarreal Inheritance. Si Cassandra ay nakatayo sa entablado. Suot ang isang itim na gown na tila sumisimbolo sa kanyang pagdadalamhati. Mukha siyang manika. Maganda, pero walang buhay. Sa tabi niya ay ang kanyang ama at si Daniel. Na balita ay siyang papalit kay Ethan bilang mapapangasawa nito. And now, for the signing of the final turnover documents. Anunsyo ng MC. Biglang bumukas ang malalaking pinto ng ballroom. Ang tunog ng mga yabag ng sapatos sa marmol na sahig ay umaalingaw-ngaw sa buong silid. Tumigil ang lahat. Hindi wheelchair ang pumasok. Hindi rin isang lalaking kailangan ng alalay. Pumasok si Ethan Alcacid. Naglalakad ng tuwid, matikas at may otoridad na tila isang hari. Ang bawat hakbang niya ay selyadong may kapangyarihan. Nalaki naman ang mga mata ni Don Vicente at halos mabitawan ni Cassandra ang ballpen na hawak niya. Masyado yata kayo nagmamadali. Wika ni Ethan, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa speaker system. Ang asawa ko ay hindi pa tapos sa akin, kaya hindi pa tapos ang kontratang to. Lumapit si Ethan sa entablado. Sa bawat baitang ng hagdan na inaakyat niya, tila gumuho ang plano ng mga Villarreal. Tumigil siya sa harap ni Cassandra. Hinawakan ang kamay ng asawa at kinuha ang mikropono. Hindi ko kailangan ng pera niyo at hindi niyo kayang bayaran ang halaga ng asawa ko. Matapang niyang sabi habang nakatingin sa mga kamera. Narito ako, hindi bilang isang alkased na nangangailangan ng tulong, kundi bilang isang lalaking handang pabagsakin ang sino mang hahadlang sa pag-ibig namin ni Cassandra. Sa gitna ng pagkagulat ng lahat, hinila ni Ethan si Cassandra at hinalikan nito sa harap ng lahat. Ang leon ay hindi lang bumangon. Siya na ngayon ang nagdidikta ng laro. Ang tensyon sa loob ng ballroom ay halos maputol na sa talim. Habang nakatayo si Ethan sa tabi ni Cassandra, ang mga flash ng kamera ay walang tigil sa pagkurap. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang matandang lalaki na nakauniporme ng abogado ang lumapit. Si Attorney Arnaldo, ang matagal ng katiwala ng pamilya Villarreal at ang executor ng huling testamento ng lolo ni Cassandra. Don Vicente, itigil ang lahat ng to. Utos ni Attorney Arnaldo. May hawak siyang isang lumang envelope na may selyo ng pamilya. Ano bang sinasabi mo, Arnaldo? Ituloy ang signing. Bulyaw ni Don Vicente na halatang kinakabahan na sa presensya ni Ethan. Hindi niyo pwedeng paalisin si Ethan Alcacid sa buhay ni Cassandra. Patuloy ng abogado habang binubuksan ang dokumento. Dahil sa huling testamento ni Don Segundo Villarreal, may isang espesyal na kategorya na sadyang itinago niya sa inyong anak. Natahimik ang lahat. Kinuha ni Ethan ang dokumento at binasa ang huling bahagi. Nalaki ang kanyang mga mata. Doon ay nakasaad, ang mana ay ibibigay lamang kay Cassandra kung mapapatunayan niyang ang kanyang mapapangasawa ay isang lalaking may tapat na puso. Isang lalaking mamahalin siya, hindi dahil sa kanyang ganda o yaman, kundi dahil sa kanyang pagkatao. At ang pagsubok na yon ay mangyayari sa sandaling ang lalaki ay nasa kanyang pinakamahina at pinakamahirap na kalagayan. Lumingon si Ethan kay Don Vicente. Kaya niyo ako pinili, hindi dahil gusto niyo akong tulungan. Pinili niyo ko dahil lumpo ako. Akala niyo dahil mahina ako, madali niyo ako madidiktahan. At akala niyo, kapag nakita ni Cassandra na wala akong silbi, mas madali siyang susunod sa inyo pagkatapos makuha ang pera. Pero nagkamali kayo. Dagdag ni Attorney Arnaldo. Ang nakasaad sa testamento, kung ang asawa ni Cassandra ay magpapakita ng determinasyong bumangon at protektahan siya sa kabila ng kapansanan, ang buong kontrol ng Villarreal Estate ay mapupunta sa mag-asawa at hindi sa ama ni Cassandra. Isang malakas na bulungan ang lumaganap sa silid. Ang plano ni Don Vicente na gamitin ang kanyang anak para makuha ang
bilyong-bilyong halaga ng mana ay tuluyang nabigo. Ang lumpo na miniliit niya ay ang siya palang magiging susi para mawala sa kanya ang kapangyarihan. Napaiyak si Cassandra, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa gaan ng loob. Tumingin siya kay Ethan, sa asawa niya. Hindi ko alam. Ang alam ko lang ay kailangan nating magpakasal para sa pamilya. Hindi ko alam na pati ikaw ay biktima ng plano ni Papa. Hinawakan ni Ethan ang mukha ni Cassandra. Di tayo biktima, Cassandra. Tayo ang nanalo. Dahil sa gitna ng lahat ng panloloko nila, nagkatagpo tayong dalawa. Hinarap ni Ethan ang mga tao at ang pamilya Villarreal. Mula sa araw na to, ang Villarreal Group at Alcacid Group ay magsasama sa ilalim ng pamumuno naming dalawa. At kayo ay wala ng puwang sa pamamahala nito. Itinuro niya si Don Vicente at Daniel. Sa isang iglap, ang manang at ang walang halaga na dating kinukutya ng lahat ay naging pinakamakapangyarihang mag-asawa sa bansa. Ngunit higit sa pera at posisyon, ang tunay na kayamanan ay ang katotohanan. Ang kanilang pag-ibig ay dumaan sa apoy at lumabas na mas matatag kaysa sa ginto. Isang taon ang mabilis na lumipas matapos ang gabi ng kontrobersyal. Ang mansyon ng mga Alcacid, na dati ay balot ng kapaitan at dilim, ay naging simbolo na ngayon ng pag-asa at modernong karangyaan. Wala na ang wheelchair sa sulok ng silid. Sa halip, ang makikita ay ang mga sapatos na pangtakbo ni Ethan at ang mga elegante ngunit simpleng gamit ni Cassandra. Si Ethan ay tuluyan ng nakakalakad. Bagaman may kaunting kaba pa sa bawat hakbang kapag pagod, ang kanyang tindig ay mas matikas pa kesa noong bago ang kanyang aksidente. Hindi na lang siya ang golden boy ng negosyo. Siya na ngayon ang Iron Man na nagawang talunin ang sariling kapansanan. Dada ka na ba, Mrs. Alcacid? Tanong ni Ethan habang inaayos ang kanyang cufflinks sa harap ng salamin. Lumabas si Cassandra mula sa walk-in closet. Wala na ang maluluwag na floral dress at makapal na salamin. Suot niya ang isang sopistikadong puting pantsuit na nagpapakita ng kanyang otoridad bilang co-CEO ng kanilang merged empire. Ang kanyang kagandahan ay hindi na itinatago, ngunit ang ningning sa kanyang mga mata ay hindi na galing sa make-up. Ito ay galing sa tunay na kaligayahan. Lagi akong handa, basta't kasama kita, mahal ko. Sagot ni Cassandra, sabay haplos sa balikat ng Ethan. Ngunit bago sila tumuloy sa kanilang opisina, may inihandang sorpresa si Ethan. Inakay niya si Cassandra patungo sa likod ng mansyon, sa lugar kung saan dati ay hirap siyang humakbang. Nagulat si Cassandra na makitang ang dating bakanting lote ay siya na ngayong modernong Children's Rehabilitation Center. Ethan, ano to? Manghang tanong ni Cassandra habang binabasa ang karatula sa harap. The Cassandra and Ethan Hope Foundation. Itong sorpresa ko sa iyo, mahal. Bulong ni Ethan. Sabi mo noon, lahat tayo ay may itinatagong sugat. Nag-center na to ay para sa mga batang tulad ko dati. Mga nawalan ng pag-asa dahil sa pisikal na karamdaman. At para rin to sa mga batang tulad mo. Mga kailangan magtago sa maskara para lang maprotektahan ang sarili. Dito, hindi nila kailangan magtago. Napaiyak si Cassandra sa tuwa. Ito ang pinakamagandang regalo na natanggap ko. Maraming salamat, love. Saad ni Cassandra bago niyakap ng mahigpit ang asawa. Isang espesyal na surprise celebration ang naghihintay sa loob. Naroon ang kanilang mga tapat na tauhan na si Berto, si Attorney Arnaldo at maging ang mga batang unang pasyente ng center. Mayroong malaking cake na may design ng isang leon at isang rosas, simbolo ng kanilang pag-iibigan. Sa gitna ng pagdiriwang, kinuha ni Ethan ang kamay ni Cassandra at dahan-dahan silang nagsayaw sa gitna ng hall. Wala nang wheelchair-bound na galit at walang manang in disguise. Tanging dalawang tao nagmamahalan ang naglalakbay sa himig ng musika. Salamat sa pagiging manang ko, Cassandra. Biro ni Ethan habang umiikot sila sa dance floor.
Dahil sa disguise mo, natuto akong tumingin gamit ang puso ko. Hindi lang ang mga mata ko. At salamat sa pagiging lumpo mo dati, Ethan. Dahil doon, nahanap kong lalaking hindi ako bibitawan kahit gaano pa kahirap ang daan. Ganti ni Cassandra na may malambing na tawa. Ang bagong simula nila ay hindi lang tungkol sa yaman o tagumpay sa negosyo. Ito ay tungkol sa pagbuo ng isang mundo kung saan ang katotohanan ay mas maganda kaysa sa anumang pagkukunwari. Ilang taon pa ang lumipas. Ang pangalan ni Ethan at Cassandra Alcacid ay naging alamat na sa mundo ng negosyo at pilantropiya. Ngunit sa likod ng mga dambuhalang tagumpay na ito, nanatili silang simple sa loob ng kanilang tahanan. Isang hapon, habang naglalakad ang mag-asawa sa dalampasigan ng kanilang pribadong resort, isang batang babae na may suot na makapal na salamin at itim na buhok ang tumatakbo patungo sa kanila. "Daddy! Mommy! Look what I found!" Sigaw ng 5 taong gulang na si Leah habang ipinapakita ang isang magandang kabibe. Binuhat ni Ethan ang anak ng walang kahirap-hirap. Ang kanyang mga binti ay kasing lakas na ng dati. "Napakaganda niyan, parang ang mami mo, anak." Natawa si Cassandra at hinaplos ang buhok ng anak. "Leah, bakit suot mo na naman ang salamin ng lola mo? Malabo yan sa mata mo." "Gusto ko po maging katulad yung mami. Sabi ni Berto, nung una ka daw nakita ni Daddy, nakasalamin ka at mukha kang manang. Gusto ko rin po maging manang para mahanap ko ang Prince Charming ko." Nagkatinginan sina Ethan at Cassandra at sabay na humalakhak. "Leah, hindi mo kailangan maging manang para mahanap ang pag-ibig. Pero kailangan mong humanap ng lalaking titingin sa loob ng puso mo bago sa labas mong anyo." Payo ni Ethan. Nang makatulog si Leah sa loob ng kanilang villa, naiwan ang mag-asawa sa terrace. Pinapanood ang paglubog ng araw. Hawak ni Ethan ang isang maliit na box. "May huli akong gustong ibigay sa iyo, Cassandra. Di isang bagay na dapat ko pang ibinigay noong araw ng kasal natin." Binuksan ni Ethan ang box. Sa loob ay isang kwintas na may pendant na hugis maskara. Ngunit ang maskara ay nahahati sa 2. Ang kalahati ay gawa sa magaspang na pilak at ang kalahati ay isang makinang na brilyante. "Ano to, love?" tanong ni Cassandra. "Simbolo to ng ating kwento," sagot ni Ethan habang isinusuot ang kwintas sa asawa. "Brilyante ang ating tagumpay at ang ganda ng ating pagsasama. Pero ang twist, Cassandra." Ngumiti si Ethan ng may misteryo. "Alam mo ba na bago pa tayo ipakasal ni Dad, nakita na kita?" Nanlaki ang mga mata ni Cassandra. "Ano? Paano?" "Noong gabing na-aksidente ako, bago ako mawala ng malay, may isang babaeng tumigil sa kalsada. Hindi siya model, hindi siya nakagown. Nakasuot siya ng hoodie at glasses dahil galing siya sa pag-aaral. Siya ang tumawag ng ambulance at humawak sa kamay ko hanggang sa dumating ang tulong. Hindi ko nakita ang mukha niya noon, pero hindi ko nalimutan ang boses niya." Hinawakan ni Ethan ang kamay ni Cassandra. "Kaya noong pumasok ka sa mansyon bilang manang, kahit galit ako sa mundo, may bahagi sa puso ko na nagsabing, siya yun, ang boses na nagligtas sa akin. Hinayaan kitang mag-disguise dahil gusto kong ikaw mismo magsabi sa akin. Pero ang totoo, Cassandra, special ka na sa akin bago ko pa nalamang ikaw si Cassie V. Bahal kita dahil ikaw ang boses na nagbigay sa akin ng pangalawang buhay." Napaiyak si Cassandra sa sorpresa. Ang akala niya siya ang naglalaro ng tadhana ay siya palang matagal nang nakatadhana para kay Ethan. Ang kanilang pag-ibig ay hindi lang nagsimula sa isang kasunduan. Nagsimula ito sa isang gabi ng kabayanihan at isang boses na hindi kailanman nalimutan. Magkayakap na pinanood ng dalawa ang huling sinag ng araw. Wala na ang maskara, wala na ang mga lihim. Ang tanging natira ay ang isang pag-ibig na kahit kailan ay hindi na kailangan magtago. Wala nang mahihiling pa ang mag-asawa dahil napakasaya ng pagsasama nila. Lalo na at kasama nila ang napakagandang biyaya na binigay sa kanila, ang kanilang prinsesa na si Leah.
ang kumumpleto sa buhay nila. At dito na po nagtatapos ang kwento ni Ethan at Cassandra.